Ang ating menu for today ay magluluto po tayo ng pansit bato na may kasamang kanton. So let's go guys, panoorin natin. So ito po yung ating mga ingredient. Pansit bato at saka pansit noodles. Merong carrots, merong repolyo, kikiam, sibuyas, and bawang. Meron din tayong oyster sauce. So, ang gagawin natin ngayon guys, ang pinakaunang gagawin natin, ay ipiprito lang natin yung ating kikiam. Ito po yung kikiam na to, ito po yung ating pangsahog doon sa ating pansit na bato na may kasamang kanto noodles. So, very basic lang po. Pipritohin lang po natin yung ating kikiam hanggang ito ay maluluto. At pag ito ay naluluto, i-drain natin sa ating salaan or kahit anong bagay guys na pwede nating mapag-drain na ng ating kikiam. So ilalagay na natin yung ating bawang. At ilalagay na rin natin yung ating sibuyas. So paghaluin lang natin ito hanggang ito ay maluluto. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating kikiam. So, itong kikiam na to ay niluluto na natin to nung una pa lang. So, pag-haluin lang natin ito. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating carrots. Din pag-halo-haloin, katulad ng dati, halo-halo lang. Tapos mag-a-add tayo ng chicken cubes para talaga maging malasa yung ating nilulutong pansit. Pero mamaya maglalagay din tayo ng chicken stock. So takpan muna natin ito at palalambutin natin ng konti yung ating gulay. So ako kasi guys, pag nagluto ako ng pansit canton or pansit bato, ay gusto ko po kasi yung gulay ay medyo crunchy. Medyo half cook siya. So yun ang gagawin natin ngayon. So, mag-a-add na tayo ng tuyo. So, ang pag-add naman ng tuyo, guys, depende po yun sa inyong panlasa or sa tingin nyo po ay tama lang. Tansya-tansya lang para maayon dun sa inyong panglasa. Then, isusunod natin yung ating repolyo ngayon. At paghaluin lang natin ito hanggang ito ay maging half cook siya. So, mag-additional tayo ng oyster sauce. Itong oyster sauce, guys, yung nabibili sa tindahan na maliliit na sachet, 3 po ang nilagay ko doon. So, ito, pag-haluin lang natin ito hanggang ito ay magmi-mix doon sa gulay natin, yung ating oyster sauce. So, ang pansit kasi, kahit anong klaseng pansit, masarap po talaga kung meron siyang oyster sauce. So, mag-a-add na rin tayo ng paminta. Pamintang durog, guys. So, ang nilagay ko dyan ay half teaspoon. Tapos, nag-a-add na rin tayo ng bitchin. Depende po yan sa inyong gusto po. Magic sarap or kahit anong seasoning po na gusto ninyo. Tapos, ito na po yung chicken stock. Maglalagay na tayo ng chicken stock para talaga lumasa at maglasa talaga yung ating niluluto. Din tatakpan natin ito at hahayaan natin itong maluluto yung ating mga ingredient. So pagkatapos na ilang minuto, bubuksan natin at i-drain na natin, isi-set aside natin yung gulay doon sa sabaw at i-drain natin yung ating gulay.
So, sa ngayon, titimplahan na natin yung ating sabaw. Ito yung sabaw natin doon sa gulay. So, titimplahan natin, lalagyan natin ng asin. So, ang paglagay ng asin ko, kunti-kunti lang kasi naglalagay na tayo ng toyo kanina. So, ilalagay na natin ngayon yung ating pansit bato. So, kung bakit una kong niluluto ang pansit bato, dahil ang pansit bato po kasi guys ay matagal po siyang maluto kaysa kanton. Din lulutuin muna natin yung ating pansit bato. At tatakpan muna natin ito. So pagkaraan ng ilang minuto, bubuksan natin ito. At ilalagay na natin yung ating kanto noodles, guys. So try nyo rin po to sa inyo, guys. Masarap po siya. Masarap po siyang combination. Pansit bato and pansit noodles. Kanto noodles. So then pag hahalo-haloin po natin ito, hanggang ito po ay maluluto. Tatakpan muna natin ito at hayaang maluto yung ating noodles. Pagkaraan ng ilang minuto, bubuksan natin ito at lalagyan na natin ito ng mantika. Para ang pansit natin guys ay matagal mapanis. Pag meron kasi siyang mantika na nilalagay natin dyan, matagal siyang mapanis. At ilalagay na natin yung ating ginisang gulay. So, di ba guys, tingnan nyo po, ang ganda ng ating gulay kasi hindi ko siya ina-overcook, kinahap ko lang siya, kaya makikita mo yung green ng ating gulay. Yung kulay ng ating vegetable ay napakaganda. So, ito guys, ay ready na po siyang isi-serve. So, paininin lang natin ng konti para ito ay maluluto na talaga siya. And then, pagkatapos po, ay pwede na nating i-serve. So, sa mga nanonood, sa mga viewers natin, lalo na po sa mga followers ko, naway napupulutan nyo po ng aral yung aking niluluto for today's video. And don't forget to like and subscribe Nor's Kitchen at iba pa, at sa Pagkaing Bisaya TV. Sana supportahan nyo po yung aking video guys. Maraming salamat at God bless everyone. Bye!